Mga kaibigan at kababayan sa pananampalataya, mayroon na naman po tayong gagawaan ng reaction video na ito po ay tungkol sa mga aral na sinasabi ng isang pastor. Panonoorin po natin ang kanyang video upang malagyan po natin ng reaksyon ang kanyang mga itinuturo, sapagkat may mga maling turo siya na kung paniniwalaan ng marami ito ay tiyak marami po ang maililigaw. Panoorin po natin ang kanyang video, mga kababayan. Welcome sa ating online discipleship class. Ako si Pastor Wesley Resnit, pastor ng International Bible Church South, and our prayer is that you will grow in your faith in Jesus Christ and you will know more about Him. So, through these courses, ang prayer namin ay talagang tumibay kayo bilang isang Kristiyano. So, I challenge you, tapusin ninyo ang bawat klase, panoorin niyo na mabuti ang bawat videos, at seryosohin niyo. Sige, simulan natin ngayon. Mga kaibigan, may babala po ang ating Panginoon Jesucristo sa atin lahat na mag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ng mga bulaang mga ngaral, mga kaibigan. Ang sadya po natin kung bakit lalagyan natin ng reaction video ang mga ganitong klase na pangangaral ng mga pastor na may nakikita tayo sa kanila na maling turo. Kaya yan po ang tinututulan natin, mga kaibigan. Ang babalang ito ng ating Panginoong Jesucristo na tayo ay mag-ingat ay ginagawan ko naman po ng paraan upang nang sa ganun ay magkaroon tayo ng pagkakataon na suriin ang mga pastor, mga mangangaral, mga guro ng pananampalataya, upang nang sa ganon ay hindi tayo mailigaw, mga kababayan. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Maraming mga paniniwala na mali tungkol dito. Actually, the word Christian came from the Greek word Christianos, Christ, which is Christos, which is Jesus Christ, and Nianos, ibig sabihin po niyan is a follower of or belonging to, which means someone who belongs or who follows Christ. Ang isang Kristiyano ay isang tao na nabibilang kay Kristo at sumusunod kay Kristo. Naniniwala ang marami sa atin na kung hindi ka Buddhist, kung hindi ka Muslim, ikaw ay Kristiyano. Pero hindi ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sa oras dito, yan ang ating tatalakayin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Tignan muna natin yung mga paniniwala nito. Number 1, ang sabi ng iba, ang lahat daw ng tao ay anak ng Diyos. Kaya masasabing ang lahat ay Kristiyano. True or false? Ang kasagutan dyan, false. Bakit ba, Pastor? Kasi ang sabi ng Bible, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. John 8:44. Si Jesus mismo ang nagsalita sa mga Pharisees, sa mga religious leaders. Ang sabi niya, ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto niyang gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mga matay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. So dito makikita natin na mismo si Jesus, He mentioned na hindi lahat ng tao ay anak ng Panginoon. Mga kaibigan, hindi po tayo tutol sa kanyang sinabi na hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Tama po yan, mga kaibigan. Sapagkat marami pong anak ng dyablo. Mas marami pa po ang anak ng dyablo kaysa anak ng Diyos, mga kababayan. Mapapag-aralan din po natin yan sa aking mga susunod na episode na mga i-upload tungkol sa mga tunay na anak ng Diyos, mga kababayan. Ipagpatuloy po natin yung kanyang video upang masuri po natin mabuti kung alin ang mga turo na sinabi niya na mga mali, mga kababayan. Panoorin po natin. Pangalawa, the Bible says hindi lahat ng tao ay maniligtas. Matthew chapter 7 verse 21. Isa sa mga pinaka-nakakalungkot na verse sa Bible. The Bible says, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kung hindi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng akin. Mga kaibigan,
Tama po yung kanyang sinabi na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Totoo po yan, mga kaibigan. Pangatlong dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil the Bible says, mas maraming tutungo sa impyerno kaysa sa langit. Alam mo ba yun? Sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. So dito makikita natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon na ang daan patungo sa Panginoon ay hindi madali. Pero maraming tao mapapahamak sapagkat malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Mga kaibigan, tama po yung kanyang pangatlong dahilan na mas marami po ang pupunta sa kapahamakan sapagkat kahit siya po mismo ay nakakapagdala ng marami tungo sa kapahamakan, mga kababayan. Sa mga susunod na uploads ko, mga kababayan, ay tatalakayin natin kung bakit siya mismo ay makakapagdala ng mga tao sa kapahamakan. Pang-apat na dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil ang sabi ng Bible, marami na tao ang nag-aakala na sila ay ligtas, pero hindi pala. Matthew chapter 7 verse 23, sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa inyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasama. Ang kanya pong sinabi na maraming taong nag-aakalang sila po ay ligtas ay tama po. Sapagkat siya rin po ay nag-aakalang siya ay ligtas na. Mga kababayan, ang masasabi ko at aking nasuri sa Biblia ay mayroong tatlong sangkap ng kaligtasan na wala kahit isa man lamang sa pastor na ito, mga kaibigan. Ang sinasabi ko pong tatlong sangkap ng kaligtasan ay ang tamang bautismo, tamang pagtatala ng mga pangalan, at tamang pangalan ng religion. Yan po, mga kababayan, ang tatlong sangkap ng kaligtasan. Kaya ang sinabi po niya na pang-apat na dahilan kung bakit marami ang hindi anak ng Diyos. Katotohanan po, mga kababayan, na bihira pa lang po ang nakakaalam ng tatlong sangkap ng kaligtasan na iyan. Na iyan po ang pinakamahalagang mensahe, mabuting balita na dala ng ating Panginoon Jesucristo sa atin dito sa lupa, mga kababayan. Patuloy po natin na panoorin ang kanyang video upang masuri po natin mabuti ang kanyang mga sinasabi, mga kaibigan. Panglimang dahilan kung bakit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kasi kung ang lahat ng tao ay anak na ng Diyos at kung lahat ng tao ay ligtas na, hindi na sana namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. But the Bible says in Ephesians chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahan. So kung sasagutin natin yung paniniwala na ang lahat pa ng tao, Pasko, ay anak ng Diyos, hindi yan totoo. Katotohanan po, mga kababayan, na ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. Totoo po yan, mga kababayan, sapagkat maraming nailigaw na. Ngayon, mga kaibigan, ang susunod na kanyang itatapik ay tungkol sa bautismo. Ang sabi niya ay hindi daw makakapagligtas ang bautismo, mga kababayan. Subalit, ang aking natuklasan sa Biblia, bautismo ang pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan. Take note, mga kababayan, tamang bautismo ang makakapagligtas. Sapagkat ang lubog sa tubig na bautismo ay hindi po iyon makakapagligtas. Bagkus iyan po ay tungo sa kamatayan ng espiritu ng bawat tao. Tandaan po natin yan, mga kababayan.
isang pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan ay tamang bautismo. Hindi po iyan bautismo na lubog sa tubig, mga kababayan. Ituloy po natin ang video nang sa ganun ay maintindihan natin kung ano ang sinasabi ng pastor na ito tungkol sa bautismo, mga kababayan. Tuloy po natin. Ang pangalawang belief ng mga tao dito sa mundo ay tinatawag natin ang tao ay naliligtas o nagiging Kristiyano sa pamamagitan ng binyag o bautismo. May baby pa lang, binibinyagan na, welcome to the Christian world, o di kaya sinasabi ng iba, kailangan mo babaptize para malinis ang kasalanan mo. Pero hindi naiisip ng ibang tao na yung tubig na pinaglulubluban mo, madumi din yun. Mga kaibigan, katotohanan po ang kanyang sinabi na ang pinaglulubluban ng mga relihiyosong tao, ng mga bautisador na tubig sa ilog man o sa dagat, mga kaibigan, marumi din yun. Alam din ng ating Panginoon Hesukristo nung siya'y dumating dito sa lupa na ang paglulublob sa tubig ay tungo sa kamatayan, sapagkat yan ay maling bautismo, mga kaibigan. Ngayon, dadating po tayo sa pagkaunawa tungkol sa tamang bautismo sa ating pagtsitsagang suriin mabuti kung ano ito, mga kababayan. Ang bautismo na lubog sa tubig ay sang-ayon ako dun sa sinabi ng pastor na ito na hindi yun makakapagligtas sapagkat yun ay madumi. At yan po ay hindi makakapaghugas, makakapaglinis sapagkat madumi na nga po yan. Ang mensahe ng Biblia, mga kababayan, na paglulubog sa tubig ay para sa mga naunang tao kay Kristo, sapagkat silang lahat ay lubog sa tubig, mga kababayan. Ang huling ilulubog sa tubig ay ang ating Panginoon Hesukristo. Nakasulat po iyan sa Biblia. Ngayon, dahil sa ginawa ni Apostol Felipe ang paglulubog sa tubig, yun ang sinundan ng napakaraming mga ngaral hanggang sa ngayon. Sinasabi ko po ngayon, mga kababayan, na ang bautismong lubog sa tubig ay tungo sa kamatayan. Ngayon, mga kababayan, ang tamang bautismong itinuro ng ating Panginoong Hesukristo ay nakasulat din po sa Biblia. Hindi po iyon lubog sa tubig, kundi ibubuhos na tubig, mga kababayan. Pag-aralan po ninyo ang bagay na ito. Suriin po ninyo mabuti. Sa lahat na nabautismohan na inilubog sa tubig, mga kababayan, ay tungo sa kamatayan ang mga iyan, mga kababayan. Na kung hindi kayo mabautismohan na tamang bautismo, malamang tuloy-tuloy po kayo sa impyerno o sa lawa ng apoy, mga kababayan. Ituloy po natin yung video upang sa ganun ay mabigyan natin ng reaksyon ang mga iba pang sinabi niya, mga kaibigan. Ano ang nakakapaglinis sa kasalanan ng tao? Ang nakakapaglinis sa kasalanan ng tao ay ang dugo ni Kristo. Nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay, yun ay kanyang pinatunayan. Inubos niya tayo, Ephesians 1:7. Sa Bible, narinig po natin na sinabi niya, mga kaibigan, na ang makapaglinis ng mga kasalanan ay ang dugo ng ating Panginoon Hesukristo. Mga kababayan, unawain po ninyo ang isang bagay na ito. Ang binabanggit na dugo ng ating Panginoon Hesukristo ay tubig. Nabanggit po yan ng ating Panginoon Hesukristo sa kanyang huling hapunan o kaya panghapunan ng Panginoon. Nung kumuha siya ng cup, sinabi niya, mabubuhos dahil sa marami. Yan po ang instruction ng tamang bautismo, mga kababayan. Pag-aralan po natin yan sa mga susunod na video. Ituloy lang po muna natin ang video na ito ng pastor na ito upang masuri natin mabuti. Ang dugo ni Kristo. Tandaan po natin, mga kababayan, na binabanggit ng ating Panginoon ay tubig. Kaya nga po,
ang pinakamahalagang sangkap ng kaligtasan ay bautismo sa tubig na mabubuhos. Yan po ang instruction, mga kababayan. Ituloy po natin ang video. Merong tao na ang pangalan ay si Simon in Acts chapter 8 verse 13 to 22. Nabaptisan pero hindi siya ligtas. Tapos, meron din sa Bible, hindi siya nabautismuhan yung pagnanakaw sa krus, nakatabi ni Kristo. Hindi siya nabautismuhan, pero niligtas siya ng Panginoon at dinala sa kanyang paraiso. So yung paniniwala na sinasabi nila na ang bautismo o binyag ay nakapagliligtas, false din yan. Po mga kababayan, narinig po natin sa kanyang bibig mismo nagmula na ang bautismo raw ay false din, hindi rin daw makakapagligtas. Na maling-mali po ang pastor na ito sa kanyang sinabi, mga kababayan. Bakit? Yung binabanggit kasi niya na bautismo ay yung bautismo na ginawa kay Simon. Mali po talaga yun, mga kababayan. Ngayon, ang aking sinasabing makakapagligtas na bautismo ay tamang bautismo na iyan po ay tubig na mabubuhos. Hindi po ilulubog sa tubig. Magkaiba po yung bautismo na yan, mga kababayan. Yung kanyang binanggit na Simon na nabautismohan ay lubog sa tubig ang pagkabautismo sa kanya, mga kababayan. Tuloy po natin ang video. Ang pangatlong paniniwala ng iba ay tinatawag natin ang pagiging member ng isang religion o ng isang church ay nakapagliligtas. True or false? The Bible says that is false. Mga kababayan, isa na namang maling turo at aral ang kanyang sinabi na ang pagiging member daw ng isang relihiyon ay makakapagligtas. True or false, sabi niya. False daw. Mga kababayan, yung aral na yan na kanyang itinuturo na hindi makakapagligtas ang religion, samahan, o kaya tawagin na nating samahang pangrelihiyon, ay hindi raw makakapagligtas ayon sa kanya. Kasinungalingan yan, mga kababayan. Nasa instruction po ng Biblia na makisanib sa mabuti. Alin po yung mabuti na ito, mga kababayan? Yung tamang religion, tamang pangalan ng iglesia, yan po ang dapat maaniban. Papaano natin malalaman ang tamang pangalan ng iglesia? Number 1, dapat taglay ng iglesia na ito ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang ating mga pag-aaralan sa mga susunod na video natin, mga kababayan. Ang pastor na ito na nagsasabing hindi raw makakapagligtas ang umanib sa isang relihiyon ay mali po siya. Mayroon tamang samahan na taglay ang tamang bautismo. Yan po ang makakapagligtas na religion, mga kababayan. Ituloy po natin. Una sa lahat, there's no such thing as a perfect church. Because each member of that church is imperfect. Walang sino mang relihiyon at walang sino mang simbahan ang makapagliligtas. Mga kababayan, kasinungalingan po ang sinabi ng pastor na ito na wala daw relihiyon ang makakapagligtas. Mali po yun, mga kababayan, sapagkat religion mismo ang sangkap ng kaligtasan, mga kababayan. Wala pong individual na pupunta sa langit at siya na ay maligtas. Wala pong ganun, mga kababayan. Ang dapat gawin ng mga tao, mga kababayan, ay matagpuan nila. Matagpuan natin ang tamang religion.
upang tayo ay makapanhik sa kariyan ng Diyos. Sinasabi ko na nga po, 3 malalaking sangkap ng kaligtasan ay nakasulat sa Biblia. Ito po ang tamang bautismo, tamang pagtatala ng mga pangalan, at tamang pangalan ng iglesia na aaniban. Yan po ang 3 sangkap ng kaligtasan, mga kababayan, na ang tinuturo ng pastor na ito ay mali. Kasinungalingan po ang tawag niyan sa Biblia, mga kababayan. Ituloy po natin. Si Judas nga mismo kasama na sa grupo ni Kristo, pero hindi siya naligtas. John chapter 16, verse 70 to 71. Nakakalungkot. Sinungalingan na naman po ang sinabi niya na si Judas daw ay hindi naligtas. Kasinungalingan po yan, mga kababayan, sapagkat lahat ng mga nauna kay Kristo ay ginawang banal. Nakasulat po yan sa Biblia. Kaya ang pastor na ito, mga kababayan, maililigaw niya ang marami. Kaya ako nga sinabi sa unang parte ng video na ito, mga kababayan, na ang babala ng ating Panginoong Hesukristo ay mag-ingat tayo na huwag mailigaw. Ang pastor na ating tinatalakay ngayon, mga babayan, ay nagtuturo na naman ng mga maling turo at maililigaw na naman ang mga marami. Tuloy po natin ang video. You know, so yung paniniwala na sinasabi natin, the church can save you? No, it can't. But church can help you na matagpuan yung daan patungo sa Panginoon. And church can help you na mas lumago pa sa pananampalataya mo kay Christ. Kaya kailangan mo din na magpunta sa simbahan. At yung panglima, yung paniniwala natin na ang pagiging prayerful at ang pagiging religious ay nakapagliligtas. Ang pagiging devoto ay nakapagliligtas. The truth of the Word of God says, hindi din. Bakit, Pastor? In Acts chapter 10, meron isang character doon ang pangalan niya si Cornelius. When the Bible described Cornelius, full of good works itong tao na to. At itong tao na to ay talagang makikita mo na very religious. Pero in Acts chapter 10, kung babasahin mo yung story niya, siniran siya ng mabuting balita ni Apostle Peter. At pinakita ni Apostle Peter sa kanya na kailangan niyang sumampalataya sa Panginoong Jesus. Bagamat siya ay madasalin na, bagamat siya ay religious, kailangan niyang tanggapin si Kristo sa kanyang puso. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, ang sabi ng salita ng Panginoon, for by grace you have been saved through faith, and not of your own works, lest any man should boast. Dahil ang napansin po ba natin na ginamit po niya na talata ay ang Efeso 2:8-9. Mga kababayan, nakasulat po sa talata na yan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Katotohanan po yan, mga kababayan. Narinig ko na ang napakaraming nagdidibatihan tungkol sa talata na yan. Ang kaso nga lang, hindi nila mapagkasundoan kung ano nga ba yung biyaya na yon, mga kababayan. Tandaan po natin, kung maunawaan lang po ninyo ang Biblia, yung binabanggit na biyaya dyan sa Efeso 2:8, 9, and 10 ay tamang bautismo, mga kababayan. Yan po ang makakapagligtas, tamang bautismo lamang, hindi ayon sa mga gawa. Ituloy po natin ang video. Biyaya ni Jesus, kaya nililigtas ang isang tao the moment that he put his faith on Jesus Christ. Alam niyo, sabi ng John chapter 14 verse 6, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through him. Not religion, not good works, not baptism. It's all by God's grace when you put your faith in Him. So ang tanong, Pastor, ano ba ang tamang paraan para ako ay maging Kristiyano?
para ako ay mapabilang kay Kristo, at para ako ay maging anak ng Panginoon, para ako ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Ano ba ang tamang paraan, gusto? Ito ang tamang paraan. Number 1, aminin mo na ikaw ay makasalanan. Romans chapter 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhati ng Diyos. Jeremiah chapter 17 verse 8, sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandalaya at walang katulad. Walang lunas. Walang lunas sa kanyang kasalanan. Buti na lang. Nandyan. Tama po na ang pag-amin ng mga kasalanan ay maaring mapapatawad ka. Ngunit ang pinakamalaking kasalanan, mga kababayan, ay ang pagkakasala sa Espiritu Santo, na ito ay ang maling bautismo, mga kababayan. Hindi po iyan mapapatawad ng Diyos. Ang pagbabautismo ng lubog sa tubig, mga kababayan, ay kasalanang hindi pinapatawad. Tandaan po natin yan, mga kababayan. Aminin mo man lahat ng kasalanan mo, subalit hindi mo alam na binautismohan ka na pala ng maling bautismo, iyan po ay hindi maipapakiusap sa Panginoon Diyos na patatawarin ka. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Ang pag-amin ng mga kasalanan ay kayang patawarin ng ating Panginoon Diyos yan, mga kababayan. Subalit, ang nabautismohan ng maling bautismo, yan ang kasalanang hindi pinapatawad ng Diyos. Ang paraan lamang para tayo ay maligtas at mapatawad sa bautismong mali ay ang matagpuan natin ang tamang bautismo upang yan ay mapatawad. Na kapag tinanggap na natin ang tamang bautismo, ang ibig sabihin, mga kababayan, ay may pag-asa na tayo sa kaligtasan. Una pa lang po yan, na kapag tumama po tayo dito sa lupa, aasahan po natin ang ikalawa ay nasa langit sa hukuman ng ating Panginoong Hesukristo, mga kababayan. Ituloy po natin ang video, mga kababayan. Ang Panginoong Jesus. Aminin mo na ikaw ay makasalanan, madumi, at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Yan ang una. Pangalawa, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan at hihingi mo ito ng tawad sa Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9, sapagkat kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Kayang baguhin, kayang linisin at patawarin ng Diyos ang iyong kasalanan. So aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, talikuran mo ito at humarap ka sa Panginoon. At pangatlo, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Sumampalataya ka, anyayahan mo siya sa iyong puso, manalangin ka sa Kanya nang merong kalakip na pananampalataya, aminin mo ang iyong pagkarumi, aminin mo ang iyong kasalanan at papasukin mo siya sa iyong puso at sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sabi ng Apocalypse or Revelation chapter 3 verse 20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung giring-gini naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasama niya. John chapter 1 verse 12. Ito ang sabi ng Bible, napakagandang pangako ng Panginoon. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya
ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Mga kababayan, narinig po natin na sinabi niya, lahat po na sumampalataya at tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Yan po ang kanyang mga binanggit na salita, mga kababayan. Ito ang tanong natin. Papaano nga ba tanggapin ang Panginoong Hesukristo? Isa lamang po sagot niyan. Kapag matanggap mo ang tamang bautismo, tiyak yun, natanggap mo nga ang Panginoong Hesukristo. Sumampalataya. Ang salitang pananampalataya, mga kaibigan, ay may katumbas sa wikang English na tama. Subalit, ang ginagamit ng karamihang mga pastor ay mali, sapagkat ang kanilang ginagamit na katumbas ng pananampalataya ay faith or belief. Subalit, mali po yan, mga kababayan. Ligaw po ang aral ng pastor kapag faith and belief ang kanyang ginagamit na English ng pananampalataya. Sapagkat ang tunay na katumbas sa English ng Tagalog na salitang pananampalataya ay obey or obedience or obedient to the truth. Yan po ang tunay na kahulugan o katumbas sa English, mga kababayan. Kaya lahat po ng gumagamit ng English version na Bible upang magturo ng mga salita ng Diyos ay ligaw. Tandaan po yan natin, mga kaibigan. Anak ka lang ng Diyos. Mapapabilang ka lang kay Kristo. Magiging Christian ka lang the moment na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus ng buong puso. Kaya ngayong oras na ito, kung hindi mo pa sigurado na ikaw ay tunay na Kristiyano at na manalangin ng isang panalangin, sa panalangin ito, sabihin mo sa Kanya yung iyong mga kasalanan, ang pagiging makasalanan, humingi ka ng tawad, sabihin mo sa Kanya, mga katagang Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso at pinapapasok kita, O Jesus, bilang Diyos, tagapagligtas ng akin. Ladies and gentlemen, ang pagiging Kristiyano ay hindi dahil Kristiyano mga magulang mo, hindi dahil nasa isang Kristiyano simbahan ka, hindi dahil sa mabuting gawa mo, hindi dahil kahit anong bang bagay na na-accomplish mo sa buhay, kundi nagiging Kristiyano lamang ang isang tao kapag tinanggap si Kristo sa kanyang puso. Ito ang ating lesson 1 sa ating membership class. Ano ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Kita-kits tayo sa ating lesson. Mga kababayan, dyan po nagtatapos ang kanyang video na binigyan po natin ng reaksyon. Ang titulo ng kanyang video ay Kung Papaano Maging Kristiyano. Ayon sa kanya, mga kaibigan, yung kanyang mga pinaliwanag ay mayroon mga tama. Ang sa akin naman ay kung papaano maging tunay na Kristiyano ang isang tao. Mga kababayan, kapag matanggap mo ang tamang bautismo na itinuro ng Panginoong Hesukristo, ay isa kang Kristiyano, mga kababayan. Maliwanag po yan. Yan lamang po ang bukod tanging magpapatunay na ang isang gustong sumunod sa mga aral ng ating Panginoon Hesukristo ay kailangan mong matagpuan ang tamang bautismo na itinuro ng Panginoong Hesukristo at doon ka magpabautismo, mga kaibigan.